Minsan, ito po yung ginagawa namin ni Kenshin kapag wala po siyang pasok. Naglalaro ko nga siya sa playground at naglalakad-lakad na rin saglit. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Tapos nga pala namin mag-grocery ni Kenshin, ay dumaan muna kami dito sa palaruan. Naglakad nga po kami ng anak ko at malapit lang naman ito dun sa bahay namin mga auntie. At para hindi po maboring si Kenshin sa bahay namin, kaya pinaglaro ko muna siya. Mapapansin nyo mga auntie, kaming dalawa lang po ni Kenshin yung naglalaro. Alam nyo po dito sa amin, ay minsan lang po ako makakita ng mga bata na naglalaro sa labas. Kaya kapag pumupunta po kami sa Koen, minsan lang kami lang talaga yung tao dito. Pagkatapos pong maglaro ni Kenshin, ay niyaya ko na nga po siyang umuwi. Naglakad na nga kami ni Kenshin at sa ibang kalsada kami dumaan. Alam niyo po, gustong-gusto ko po naglalakad dito sa amin dahil napakaganda po ng mga tanawin. Bukod sa nakaka-relax na, ay napaka-peaceful pa. Kasingkang! Habang naglalakad nga po kami, ay meron po kami nakitang puno ng persimmon, napakadaming bunga. Kaso nga lang, bawal po yung kunin kapag hindi po sa atin. Bago nga po pala kami umuwi ng bahay, ay duman muna po kami dito sa Mariyama. Dahil gusto nga po ng anak ko ng ice cream, kaya pagbibigyan ko po siya mga auntie. Punta na nga po kami dito sa counter para magbayad. Medyo may kamahalan nga po yung ice cream nila dito mga auntie, no? Siguro nasa mahigit 400 yen. Yung in-order po namin ay double dahil yan po yung gusto ni Kenshin. Okay. Ang sikat ka? Oishi.いいの？ Napaka-sweet nga po ng anak ko dahil sinusubuan pa niya ako. Ilalamig na nga po si Kenshin habang kumakain siya ng ice cream. Fast forward na nga po, ay nakauwi na kami ng bahay. Dahil napagod po kami sa paglalakad, kaya pahinga lang muna saglit. Tamang nood lang muna po ng anime habang nagmimerienda. Dahil pauwi na nga po si Hapon, kaya maglilinis muna ako dito sa bathtub namin. Tapos eto naman pong si Kenshin ay gusto niya akong tulungan. Ang gusto nga po niya ay siya yung maglinis dito sa bathtub. Si Hapon nga po pala pagka-uwi ng bahay ay agad-agad na rin po siya naliligo at nagbabathtub. Kaya kailangan po ay naka-ready na lahat. Pag hinihintay kong mapuno yung bathtub, ay maglilinis muna ako. Ito nga po yung itsura ng bathtub namin ng mga ante. Medyo may kalumaan na po. Pero okay lang naman yan dahil napapakinabangan pa naman po namin. Pagkatapos kong malinisan yung kisame, ay ito naman pong pintuan yung nilinisan ko. Flash ko na nga rin muna para matanggal po yung mga dumi. Yung sahig naman ay kukuskusin ko na lang po yan mamaya kapag maliligo na ako. Pagkatapos ko po dun sa shower room ay magluluto na po ako ng hapunan. Hati na nga ako dito ng kalabasa dahil magluluto po ako ng sabaw naming miso syrup. Habang pinapakulo ko po yung tubig, ay nilagay ko na po yung hinati-hati kong kalabasa. Sa sabaw po naming miso syrup, ay naglagay nga rin po pala ako doon ng talong. Nag-chop na nga rin po pala ako dito ng sibuyas dahil magluluto po ako ng hamburger. Kapag nagluluto nga po pala ako nito, ay naglalagay po ako ng sibuyas. Ako nga muna itong niluto dahil papalambutin ko po ito. Pagkatapos naman po nun mga auntie, ay gagawa na po ako ng hamburger. Pinagsama ko na nga po pala yung giniling at saka itong sibuyas. Tapos naglagay nga rin po pala ako dito ng breadcrumbs, gatas at saka ng olive oil. Syempre, wag din po natin kalimutang lagyan ng pampalasa kagaya ng salt and pepper. Nilamas-lamas ko nga rin po pala ito para lumambot po yung karne. Pagkatapos niyan ay gagawa na po ako ng hamburger. Pabilugin nyo nga po ito para maging ganito yung itsura. So, depende po yan sa inyo ng mga auntie kung ano po yung gusto nyo. Pwede po manipis yung karne o kaya naman medyo mataba. Ako po kasi mga auntie ay okay na po ako sa ganitong gawa ko. Nagpainit na nga rin po pala ako dito ng kawali at nilagay ko na rin po yung karne. Medium heat nga lang po ito at tatakpan lang muna natin. Habang hinihintay ko po yung maluto, ay titimplahan ko na po yung ating sabaw. Dahil nga po pala yung unang nilagay ko, sunod naman po itong miso paste. Naglalagay nga rin po pala ako dito ng aburaage. Gustong-gusto nga rin po pala to ng asawa ko kapag nilalagay sa miso. Ganito lang po kadali magluto ng miso syrup ng mga auntie. Depende po yan sa inyo kung ano po yung gusto nyong ilagay. Pwede po kayo maglagay ng gulay o kaya naman isda. Tapos kung mabaliktad, ay tinusok ko na nga rin po pala to ng chopstick para maluto po yung nasa loob. So ayan na nga po mga auntie, pagkatapos po ng ilang minuto, ay tapos ko na rin pong lutuin. Kung gusto nyo naman po ng may sauce, ay pwede po kayong gumawa ng hamburger stick. Wow, oishiso!
ito na nga po yung ulam ng anak ko at meron po itong kasamang sabaw. Dahil wala pa naman po si uncle yung hapon, kaya si Kenshin muna po yung una kong papakainin. Inaantok na nga po itong anak ko dahil napagod po yan kanina sa kakalaro. Fast forward na nga po, ay nakaligo na po kami ni Kenshin. At bago siya matulog, ay pinainom po muna siya ng gatas. Pagkakit naman po namin dito sa taas, ay binigay ko na po kay Kenshin yung mga inipon kong gohakyen. Siya nga po yung maglalagay ng pera dito sa alkansya. Nag-iipon po kasi ako mga auntie ng tigpo 500 yen. Sinimulan ko nga po pala ito noong 2023. Yan lang po at dito po natapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and... しないもん、ゆうちゃん寝てダメよ。